Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Atisa Manalo, umarangkada na. Saan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Atisa Manalo tayo ngayon. So ito na nga, so lumipad na patungong Vietnam ang ating pambato na si Atisa Manalo para sa laban niya sa Miss Cosmo ngayon taon na to. So we are excited dahil syempre malakas ang isang Atisa Manalo para sa laban niya sa Miss Cosmo. At hindi lang si Atisa Manalo ang dumating na sa Vietnam, nandiyan na rin yung mga pambato ng ibang country katulad ng Vietnam, Indonesia, and then nakita ko din yung mga Latin countries talaga nagliparan na rin sila. Parang ang Miss Universe to, grabe. Talagang kanya-kanya ng eksena ang mga kandidata. Si Atisa yesterday, sobrang simple lang ng suot. Yung alam mo yun, yung talagang simple lang, hindi nyo na binonggahan. Ang sabi ng ganon, sustainable daw ang Miss Cosmo. Kailangan daw ay maging wise kung paano paggamit ng mga bagay-bagay. Pero ang lakas naman nila sa botohan. Charot. So yun, so nakakaloka. Syempre maganda si Atisa Manalo kagabi. Sobrang nakita natin na talagang prepared na ang isang Atisa Manalo para sa laban sa Miss Cosmo. Talagang napansin ko din na medyo parang nag-gain siya, no? Ganon din si Miss Vietnam. Napansin ko din parang nag-gain din ng kanilang timbang. At ayun, so make-up niya yesterday, plakado naman ng bongga kahit madaling araw na. Ramdam mo lang na inaantok na si Atisa. Tapos, ayun, nagpasalamat si Atisa sa mga sumusuporta sa kanya. At sinabi niya nga kung gusto daw man nating mag number 1 sa botohan, ay wag na daw natin bigyan ng chance na makahabol yung kalaban. Diba? Talagang laban na laban talaga si Atisa. So yung mindset niya talaga nandoon na focus siya, yung target ay win. So ngayon, tingnan natin kung ano na yung update sa botohan. So as for this moment, ang bumoto na kay Atisa ay 100,098. 198,110 and then followed by Cambodia. Si Cambodia talaga. Ayaw talagang sumuko. Alam mo yon, talagang si Cambodia dati nag number 4 na to. Biglang umangat uli. Tapos, ayan. So, ang boto ni Cambodia ay nasa 105 na rin. 105,145. So, ganun katindi. Ayan guys. So, hindi ko alam kung magbabaksak sila ng malaki para umabol kay Atisa Manalo. Hindi ko alam kung si Atisa Manalo ba ang talagang makakakuha ng posisyon na to. Number 1, dahil hawak niya ang number 1 posisyon. Kaya lang kasi botohan siya guys eh. So, anytime pwedeng biglang magbaksak ang kalaban. Ang pinakamalapit ay si Cambodia. And I think si Cambodia talagang nakikipagdikdikan. Pero kung papansinin mo, si Indonesia ay 91,400. Parang gumibap na siya kasi parang hindi na nagmumove yung kanyang boto. Tapos si Colombia na tinry din talagang makipagpukpukan kasi bigla itong nag number 1. So ngayon nasa number 4 spot na si Colombia. At hindi na rin nagmo-move yung boto niya, 74,755. And then si Indonesia naman ay 91,400. At hindi na gumagalaw. Hindi katulad nung kay Cambodia na gumagalaw pa din. So, yun. Si Cambodia talaga yun, alam mo yun, yung parang may gusto talaga siyang patunayan. Gusto niya talagang pataubin si Philippines. Pero, napakaswerte natin kasi syempre nagsanib puwersa ang mga Pilipino para makuha yung numbers na to na vote kay Atisa Manalo. So, talagang winner. Pero syempre, wag tayong titigil kasi hindi pa tapos ang botohan last day today.
So, sana manatili na si Atisa Manalo sa posisyon na to. Pero kung iisipin mo, halos malaki yung hahabulin ni Indonesia. Kaya lang kasi nag-double points kasi yung botohan eh. Kaya pwede din talagang bigla silang magbaksa at magplano, strategy game kung ano yung gagawin para makuha nila yung number 1 position sa last minute. Kaya dapat keep voting pa din tayo. So, sama yung sinasabi ni Atisa Manalo na dapat lumamang tayo sa kalaban, di ba? So, yon. So, good luck. Good luck sa atin. And then, doon din sa post ko ng update yesterday, may nabasa akong comments. Sinasabi niya sa botohan about Atisa Manalo. So, ito yung comment ni Justin Celo. Ayan. So, babasahin ko sa inyo. So, sabi niya, wag nyong ipa number 1 niyang Philippines pag pang second or third lang dapat sa voting kasi may tendency na di ibibigay yan crown sa kanya kapag nag number 1 yan sa voting. Lasting pang consuelo na may award na siya to give chance the other first runner-up lang ang pinakamataas na makukuha niya if ever. Nag-consult yan kay Gourmet Fiber Predictionalis sabi niya kaya wag nyo mag number 1 si Philippines sa voting. Si Philippines para siya ang winner. So, ang sinasabi niya dito, kapag lagi daw nagna-number 1 si Philippines sa mga botohan, baka daw ibigay daw sa iba at mauwi tayo sa first runner-up. To be honest guys, madalas kasi nangyayari, di ba? Pag nagna-number 1 sa botohan, hindi na nanalo talaga. Or minsan, nagiging runners-up lang. Ganon. So, hindi ko alam kung bakit. Pero kasi, ando doon din kasi siguro na malaki yung opportunity kasi natin na makuha yung privilege pag nag-number 1 sa botohan. Pero minsan, may point din naman yung sinasabi niya. Ako to be honest, dito sa part na to, yung botohan, minsan naiisip ko bakit ba tayo effort magboto? Para to sa sa gateway nga, mabibigyan ng chance makapasok sa semifinals yung mananalo dito. So, ibig sabihin, matik siya na nasa semifinals. So, hindi natin kailangan makipagpukpukan sa botohan kasi naniniwala naman ako na ang pambato natin ay meron naman talagang ibubuga. So, marunong si Atisa pagdating sa performance, marunong si Atisa pagdating sa comm skills, marunong si Atisa sa bawat aspeto ng pageant kasi talagang lumalaban talaga siya sa pageant at alam niya kung ano ang gagawin niya. So, I think she well prepared enough para makapasok sa semifinals, para makarating sa top 5 at para makarating sa dulo ng competition. So, parang feeling ko talagang prepared. Kumbaga hindi mo kailangan i-secure kasi feeling ko secure naman ang isang Atisa Manalo for the crown. So, yon. So, may sense din yung sinasabi niya. Oo nga naman, instead na mag-focus tayo sa botohan para patunayan lang na number 1 tayo, mag-focus na lang tayo doon sa performance niya at sa ibang aspeto. So, ako para sa akin, andyan na rin naman, kasi kung iisipin mo rin naman, maganda din naman yung privilege na makukuha kasi may 2 points sa finals, di ba? Na ang counting niya is 2 points. So, ibig sabihin, mas malaki yung opportunity niya talaga na makuha talaga yung corona kapag nakuha niya yung posisyon na to na number 1. Tapos may mga mabibigyan pa siya ng privilege na ma-promote siya ng bonggang-bongga. So, yon. So, ako para sa akin, okay lang yan. Pero, kung hindi para sa kanya, ibigay natin sa iba para at least, di ba, mag-focus si Atisa talaga lalo doon sa laban. So, mahirap kasi na minsan parang akala natin sure win na tapos ang ending parang iba na pala yung iniisip ng organization. Kaya Atisa walang problema kasi alam natin na talagang lalaban ng isang Atisa Manalo. Pero siguro mas maganda na
makita natin na nanalo tayo sa competition dahil malakas talaga yung kandidata. Dito naman sa botohan, ang masasabi ko, suporta yan ng taong bayan. Di ba? Suporta para kay Atisa Manalo, hindi para sa Miss Cosmo, ha? Para kay Atisa Manalo. So, yon. So, marami kasi talaga sumusuport kay Atisa, kaya hindi mo rin mabiblame na talaga makikipagpukpukan sila ng bonggang-bongga dyan. So, tingnan na lang natin. Hindi naman tayo yung mga anong tao. Kumbaga, at the end of the story, ang ikakapanalo dito ni Atisa Manalo, performance level niya, at saka kung destiny niya. So, yon. So, ngayon nakita natin na well-prepared si Atisa. So, umalis siya ng Pilipinas na nakita mo talaga sa kanya na parang ayan na, laban na laban na. So, nasa sa kanya na lang yon kung paano niya susungkitin yung corona. Pero kahit ano pa man ang mangyari dito sa laban niya, naniniwala ako na ibibigay niya yung 100%. At naniniwala ako kung ano ang destiny na meron si Atisa Manalo. Si Atisa Manalo kasi straight na rin siya ngayon eh. Kumbaga parang, ayan nga, sinasabi niya na wag na natin pasingitin yung mga kalaban. Kumbaga, lumaban na tayo. Kasi she wanted to prove na talaga dito sa botohan na to, na powerhouse talaga ang Pilipinas, na power ang Pilipinas. Ayun yung gusto niyang iparating sa Miss Cosmo, na nagna-number 1 kami at people choose me to be a number 1. Diba? So, yon. Kaya, ganun na lang din talaga yung determinasyon niya para sa botohan, para sa lahat ng bagay. But, destiny of Atisa Manalo ang magsasabi kung para sa kanya ang Miss Cosmo. So, parang feeling ko, everything will be okay sa laban niya at handang-handa siya ng bonggang-bongga. So, mabuhay si Atisa at good luck sa laban niya sa Miss Cosmo. And then, sa atin lahat, syempre, tutukan natin at subaybayan at syempre, bibigyan namin kayo ng mga more update para sa mga chika or opinion namin sa mga nakikita namin na kaganapan dito sa Miss Cosmo. For now, we are excited na para sa simula ng laban at mangyayari ngayon today. So, yon. So, umasa kayo na marami tayong update na gagawin ngayon dito sa channel natin para sa laban dito ni Atisa Manalo sa Miss Cosmo 2024. So, yon. So, kayo guys, ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.